Sa tingin ko, sa 2026 at papunta ng 2027, malaki ang posibilidad na lalo pang babagsak ang halaga ng dolyar ng Estados Unidos. Tama ba? Siguro pati sa 2025. Bumaba ito ng 9 hanggang 10 pero hindi pa tapos ang hirap. Ngayon, sabay-sabay na hinaharap ng Estados Unidos ang maraming problema at gusto nilang manalo sa AI race. Pangalawa, desperado nilang binubuo mula simula ang supply chains at ang paraan lang ay pababain ang rates sa maikling bahagi ng curve. Kung ililipat mo lahat ng utang mo sa bonds sa loob ng buwan, 3 buwan, o 1 taon, parang nagpasok ka na rin ng pera sa sistema. Huwag kalimutan na noong ipinatupad ni Trump ang trade war, bumaba ang 10% taripa sa pandaigdigang kalakalan sa United States. Nakakatakot ito para sa Estados Unidos dollar sa susunod na 1 hanggang 2 taon. Siguradong sa panahon ng pamumuno ni Trump, hindi ko iniisip na may magbabago talaga sa takbo ng dolyar. Sa mga nakaraang linggo, may kakaibang nangyari sa pagitan ng mga policymaker at financial na elite, hindi sa YouTube o Twitter. Sa panayam sa South China Morning Post, nagbabala si dating Singapore Foreign Minister George Yu. Maaring bumagsak ang Estados Unidos dollar dahil sa tumitinding utang na magtutulak sa Estados Unidos na gawing pera ang kanilang mga obligation. Sinabi niya na naghahanda ang mga sentral na bangko sa mundo sa pagbili ng ginto, pag-diversify ng reserba at pagbabawas ng pagdepende sa pananalapi ng Estados Unidos. Ngayon, para matulungan tayong lahat na maintindihan ito, inimbitahan ko ang isa sa pinakamagagaling na tagaloob sa industriya ng pananalapi, si Jinong Sean Fu, para tulungan tayong himayin ito. Impormasyon tungkol sa pagbagsak ng dolyar ng United States at epekto nito sa stock market, bond market at pandaigdigang sistema ng pananalapi sa hinaharap. Ngayong episode, pag-uusapan natin ang AI industry, pagbenta ng Amerika ng Nvidia chips sa Tsina at ang European Union na i-freeze at gamitin ang foreign currency reserve ng Russia. At higit sa lahat, kung ano ang ibig sabihin ng pagbagsak ng dolyar ng Estados Unidos para sa iyo sa mga susunod na panahon. Kung gusto mong malaman ang magiging lagay ng pera mo sa hinaharap, para sa iyo ang episode na ito. Tara na! Excited talaga kaming muling tanggapin dito sa studio. Ginoong Sean Fu, siya ay isang eksperto sa lahat ng bagay tungkol sa pananalapi, espesyalista sa ginto, mahusay na eksperto sa bond market at sa Estados Unidos dollar. At Sean, gusto kitang muling i-welcome dito sa studio. Masaya dito, Cyrus Jansen. Matagal na rin. Oo, matagal na rin. Sean, gusto kitang laging imbitahan sa palabas dahil marami kang alam tungkol sa financial markets. Malaki talaga ang tulong mo sa mga aktibong namumuhunan nating manonood, Sean. Isa sa mga malaking kwento sa 2025 lalo na sa Estados Unidos ay ang AI industry. Nakikita natin na may ilang stocks, halimbawa tulad ng Nvidia, na naging mahusay ang performance pero talagang maraming hype at build-up pagdating sa AI sa stock market. Nagbabala ka na tungkol sa bond market at mga posibleng problema doon. Gusto kong palawakin mo pa yan at bigyan kami ng overview ng mga iniisip mo tungkol dito. Sige, ngayon. Kung titingnan natin ang karera sa AI, sa totoo, ito na lang ang natitirang kalamangan ng Estados Unidos sa digmaang pang-ekonomiya laban sa China. At sa isang banda, ito rin ang paraan ng pagpapanumbalik o pagpapanatili ng kanilang hegemoniya sa buong mundo. Ngayon, ang problema sa panganib ng AI ay dahil sa sobrang deficit at utang na pinapasok ng Estados Unidos sa sistema. Ngayon, kung titingnan natin ang mga nangyari nitong nakaraang linggo, may isang kumpanyang tinatawag na Oracle. Sa palagay ko, gumastos sila ng mahigit 300 bilyon para sa pagtatayo ng mga data center. Ang nangyari sa simula ay ang mga mamumuhunan. Sobrang na-excite sila tungkol dito. At dahil doon tumaas ang presyo ng stock hanggang sa mga dagdag na 350 bilyon. Medyo nakakabaliw iyon noon, pero ngayon, unti-unting bumabalik ang katinuan sa merkado. Napagtanto ng lahat na, teka, naglalabas ka ng sobrang daming pera, hindi naman talaga makatotohanan ng iyong cash flow. Saan naman gagaling ang kita? Dahil dito, bumagsak ng 50 mula sa pinakamataas ang presyo ng stock. Bago pa sila nag-invest sa OpenAI, nagtayo na sila ng mga data center ngayon. Direktang konektado ito sa merkado ng Estados Unidos bonds na nagkakaroon ng problema pagdating sa pag-utang. Para pondohan ang mga data center, itulak ang AI bubble pataas at maiwasan ang pagbagsak nito. Sa huli, tungkol lang talaga ito sa supply at demand. Ngayon, marami sa loob ng Estados Unidos ang patuloy na nangungutang para gumastos. Hindi na natin kailangang tingnan pa ang mga kumpanya ng AI sa mismong gobyerno ng Estados Unidos. Ang Estados Unidos Treasury na lang siguro. Sa huling quarter hanggang Setyembre, nangutang sila ng mahigit 1 trilyon sa loob lang ng 3 buwan. Ngayon, lahat ng ito ay naglalagay ng matinding pressure sa bond market at lahat tayo ay natatandaan ang Federal Reserve. Kakababa lang nila ng interest rates siguro mga 1 linggo o 2 linggo na ang nakalipas. Nagbaba sila ng 25 point na rate cut. Inasahan ng lahat na bababa ang bond yields saan mang bahagi. Ngayon, malinaw na bababa ang short-term yields, pero inasahan din ng lahat na bababa rin ang long-term yields. Ngayon, hindi iyon nangyayari dahil masyadong maraming hiniram na pera ng Estados Unidos sa ngayon. At umaabot na tayo sa puntong maraming tradisyonal na industriya,
mabibigat na industriya, pati na rin ang ilang mga sektor ng serbisyo, ay unti-unti nang nauubos. Para masuportahan ang buong karera sa AI, masuportahan ang digmaan sa semiconductor laban sa China, at subukang iangat ang AI ng Estados Unidos sa susunod na antas. Kaya ang sinasabi ko, ginagawa ng Estados Unidos ang lahat ng kanilang makakaya para ipusta ang lahat ng kanilang puhunan sa isang sugal. At umaasa, alam mo na doon babagsak ang roleta. Dahil kung hindi, magkakaroon ng maraming hindi magagandang epekto. Bukod sa pagbagsak ng bond market, posible rin magkaroon ng malaking deflation sa Estados Unidos. Kapag napagtanto ng lahat na walang totoong resulta ang paggastos na ito. Oo, Sean, nakakatuwa na naririnig natin sa Estados Unidos ang terminong circular economy na tumutukoy sa tama ka, may mga malalaking kumpanya na nangakong maglaan ng daan-daang bilyong dolyar. Pero sa totoo lang, alam mo, ang OpenAI ay nakikipagtulungan sa Oracle, na nakikipagtulungan naman sa Nvidia, na nakikipagtulungan sa Microsoft, na nakikipagtulungan sa Meta. At sa totoo lang, parang pinapasa-pasa lang natin ito. At marami talagang positibong pananaw tungkol sa AI. Sa tingin ko, tiyak na magiging kinabukasan ng AI. Ibig kong sabihin, tiyak na magiging mahalagang bahagi ito, pero nagsimula na tayong makakita ng ilang babala. Sinabi na ni Sam Altman sa gobyerno ng Estados Unidos na kung di mapopondohan, baka kailanganin na ng bailout. Sa totoo lang, humihingi na siya ng bailout sa Estados Unidos government. May isang ekonomista mula sa Harvard na sa tingin ko nung nakaraang buwan, lumabas siya at naglabas ng pahayag at sinabi, kung wala ang kita mula sa data center na ito, halos zero ang gross domestic product growth ng Estados Unidos. Sa tingin ko, maraming nakatagong issue, tama? Meron tayong ekonomiya na gusto talagang ipaniwala ni Pangulong Trump sa lahat na maunlad at maganda ang takbo, pero marami dito ay talagang nakatali sa bagay na ito. AI, Sean, paano ito gumagana pag tinitingnan natin ang dolyar ng United States? Sa tingin ko, ito ay isang bagay na madalas mong pinag-uusapan, ang kinabukasan ng dolyar ng Estados Unidos na tiyak na humihina. Alam mo yon? Hindi naging maganda ang 2025 para sa dolyar ng Estados Unidos at ito ang pinakamahinang performance nito mula pa noong unang bahagi ng dekada 70. Ikwento mo nga ang pananaw mo sa Estados Unidos dollar at epekto nito sa hinaharap. Sa tingin ko, malamang bumagsak palalo ang United States dolyar mula 2,000 at 25 hanggang 2,000 at 27. Bumaba ito ng 910 pero hindi pa rin tapos ang hirap ngayon. Ang problema sa Estados Unidos ay kailangan pang ipagpatuloy ang pangungutang ngayon. Ang Estados Unidos ay sabay-sabay na nagja-juggle ng napakaraming bagay ngayon. Una, gusto nilang manguna sa AI race, hindi lang laban sa China kundi sa buong mundo. Pangalawa, desperado nilang sinusubukang buuin muli ang kanilang supply chains mula sa simula ngayon. Si Scott Besson, ang kalihim ng Estados Unidos Treasury, sinabi niya na sisimulan niya ang proyektong Warp Speed na nangangahulugang muling itatayo ang buong supply chain ng Estados Unidos. Sa rare earths, hindi talaga posible sa susunod na 12 hanggang 24 na buwan. Tandaan natin na inabot ng China ng 10 hanggang 20 o kahit 30 taon para buuin mula sa simula ang sarili nilang supply chains. At nangyari iyon sa panahon na kahit sa China mismo, mas maluwag ang mga patakaran sa kalikasan. Mas mahigpit na ngayon, gaya ng alam mo. Noon, may kalayaan ng China na paunlarin ang mga supply chain na hindi makakalikasan. Ngayon, ang problema sa Estados Unidos ay gusto nilang pabilisin lahat sa loob ng 4 hanggang 5 taon. Ang paraan lang para magawa ito ay ibaba ang mga rate sa maikling bahagi ng kurba. Ibig sabihin ay ibaba ang interest rate. Kaya nakikita natin na lumalabas ang Federal Reserve kasama ang kanilang rate card. Ang problema, kung ililipat mo lahat ng utang mo sa 1 buwan, 3 buwan, o 1 taong bonds, parang nag-eject ka na rin ng pera sa sistema. Kaya ngayon, may sobra tayong dolyar na umiikot at hindi naman talaga ganoon kalaki ang demand sa mundo para ma-absorb ang mga dolyar na ito. Tama? Noong ipinatupad ni Trump ang trade war, nagdagdag siya ng 10% taripa sa buong mundo, kaya bumaba ang kalakalan sa United States. Ngayon, mahilig sabihin ni Trump, madalas niyang pag-usapan. Bumaba raw ang deficit ng Estados Unidos sa ilang aspeto. Totoo naman yon. Pero ibig sabihin din nito na hindi talaga nagpapalabas ng maraming dolyar ang Estados Unidos sa buong mundo. Kaya karamihan ng dolyar ay umiikot lang sa loob ng Estados Unidos mismo. Ngayon, habang lumilipas ang panahon, mapapansin ng Estados Unidos na may ilang mahihirap na desisyon silang kailangang gawin. Gusto ba nilang panatilihin ang integridad ng bond market para sa bawat bumibili ng Estados Unidos bonds? At least hindi hihina ang dolyar, di ba? Wala ring silbi kung 3-4% lang ang kinikita mo kada taon. Pero ang pera mismo ay bumabagsak ng 5-10%. Pero kung gagawin nila yon, parang talo na rin sila. Ang laban sa supply chain kontra China ay dahil may 10, 20 o 30 taon na lang ang China. Hindi ko sinasabi na agad mananalo ang Estados Unidos sa supply chain war kontra China sa simpleng paglabas ng pera. Pero yun na lang ang natitirang opsyon nila para gawin ito. Medyo nakakatakot ito para sa Estados Unidos dollar sa susunod na 1 hanggang 2 taon.
Sigurado sa panahon ni Trump, hindi ko iniisip na magbabago ang takbo ng dollar. Oh, sa tingin ko maganda yung punto mo, Sean. Maganda yung nabanggit mo. Alam mo yon. Kung pag-uusapan natin particular ang China, ibig kong sabihin, kitang-kita naman natin na, alam mo yon, kapag pinag-uusapan ng AI at microchips, malinaw na ang dalawang pinakamalalaking manlalaro ay ang Estados Unidos at China. Nitong mga araw, lumabas ang balita na papayagan ng Nvidia ang pagbebenta ng H200 chips at Sina. Desisyon niyon ni Donald Trump, tiyak na natuwa si Jensen Huang, Chief Executive Officer ng Nvidia. Matagal na siyang nangangampanya para makuha ang mga chip na ito. Pero nakaka-interest, nakita natin na halos sabay na sinabi ng Sina na, alam mo, hindi namin kailangan ang mga chip na ito at ipagbabawal pa nga namin ang mga chip na ito. Dahil gusto talaga naming mag-focus sa lokal na production at talagang palakasin ang sarili naming mga supply chain. Kwentuhan mo kami ng kaunti tungkol dito sa labanan ng Estados Unidos at China, lalo na pagdating sa mga microchip at alam mo ang kinabukasan ng AI at mga bagay na ganyan. Naniniwala akong sinusuri ng China ang H200 chips lalo na dahil sa mabilis na pag-aproba ng administrasyong Trump na ibenta ito sa Beijing. Pakiramdam ko, para sa kanila ay parang Trojan horse ito. At totoo naman yun. Lamang ang Estados Unidos at China sa advanced na chips. Wala nang ibang paraan para sabihin yun. Sabi ng iba, 2 hanggang 5 taon ang lamang nila. Pero, agresibong humahabol ang China dahil sa iba't ibang dahilan. May resources, matatalino, may pera at mababa ang gastos sa utang ng China. Na sa kalaunan, kapag nabigyan ng sapat na panahon, makahahabol din ang China sa Estados Unidos gamit ang sarili nilang mga chips. At hindi talaga mahalaga kung galing ito sa Capricorn, kung galing ito sa Huawei, o kung galing ito sa bagong startup na kakalista lang sa stock market. Sa karamihan ng mga banta, hindi talaga mahalaga. Ang gusto ng China ay gamitin ng sarili nilang mga kumpanya ang sarili nilang lokal na chips. Ngayon, sinusubukan ng Nvidia at ni Jensen Huang na mahumaling ang lahat ng kumpanyang Chino, pati ang mga tech giant nila, sa chips ng Nvidia. Kapag nagsimula kang gumamit ng chips, mahihila ka sa ecosystem nila. Magagamit mo ang buong arkitektura at library. Kapag gumawa ka ng solusyon para sa mga customer, magiging napaka-vulnerable mo sa iba't ibang dahilan. Paano kung biglang magpasya si Trump na taasan ang presyo ng Nvidia chips para sa China? Ngayon, huli ka na. O sabihin na lang natin na bigla niyang pagdesisyon ng putulin ang buong supply papuntang China, mas lalo kang huli. At hindi kayang tiisin ng China na magkaroon ng malaking kontrol ang Estados Unidos pagdating sa kanilang sariling chip ecosystem. Kaya nakita natin, ayon sa mga regulator ng China, ang lahat ng bagong state-backed data center ay dapat gumamit ng lokal na gawa at Chinese na chips. Malaki ang posibilidad na may bahid din ng gobyerno ang mga ito, may tatak ng gobyerno. Pinipilit o hinihikayat ng China ang kanilang mga kumpanya na gumamit ng lokal na chips lang. At kung titingnan natin ang mga kamakailang anunsyo ng China, maglalagay sila ng 70 bilyong halaga ng subsidiya para sa chips sa buong ekonomiya. Ngayon, syempre, gagamitin ito ng iba para paboran ng sarili nilang chip companies. Pero hindi na ako nagugulat. Sa hinaharap, posible pang suportahan ng China ang teknolohiyang higante sa pagbili ng lokal na chips. Naniniwala akong papunta tayo sa mundong mahahati ang pangunahing kalakalan. Magkakaroon ng hati sa pagitan ng Estados Unidos Energy Pito China at iba pang bahagi ng mundo. Ilang beses ko nang nabanggit na may mangyayaring kalakalan sa mga gilid. Alam mo, mga plastic, chemical, t-shirt, pati iPhone at laptop, lahat ng ito. Seryoso, hindi sila mahalagang kalakalan. Pero ang malalaking bagay ang talagang bumabago sa timbangan. Sa semiconductor, AI solutions, at AI chips. Naniniwala ako na ang Estados Unidos ay gagamit ng sarili nilang ecosystem sa hinaharap. At ang China ay gagamit din ng sarili nilang ecosystem sa hinaharap. Oo, sa tingin ko tama ang sinabi mo. Ibig kong sabihin, para sa marami sa ating mga manonood dyan, sigurado akong alam ninyo na sa loob ng maraming taon, ang China ay malaking consumer ng mga American chips at naging malaking customer talaga. Pero kung babalikan natin ang administrasyon ni Biden, pati na rin nung panahon ni Trump, nakita natin ang trade war, ang tariff war. Malaki ang sinasabi nito tungkol sa relasyon ng Estados Unidos at China at sa pag-unlad nito nitong mga taon. Alam mo, sabihin na nating 5 hanggang 6 na taon particular. Saan? Eksakto sa sinabi mo? Sa tingin ko, parehong mahalaga ang dalawang bansa pagdating sa mga pangunahing yaman at syempre pati na rin sa mga teknolohiya. Gusto naming masiguro na nade-develop namin ang mga iyon sa bansa at umaasa kami sa sarili para dito. Sa hinaharap, maghahanap kami ng mga larangan kung saan pwedeng mag-collaborate. Pero tama ka talaga. Sa tingin ko may malaking pagkakahati at alam mo, parang bumabalik tayo sa usapan tungkol sa Estados Unidos dollar dito. Sa tingin ko may interesting na kwento rito. Si Sean ay nasa ginto at alam kong mahusay kang investor sa ginto. Nakagawa ka ng mga kamanghamanghang video tungkol dito at ako mismo, sobrang positibo ako sa ginto. Aktibo rin akong naging investor sa loob ng maraming taon. Alam mo, sa tingin ko nakikita rin natin yon. Naiulat nitong nakaraang buwan na may bagong minahan ng ginto ang natuklasan sa China. Kasama ng Russia at iba pang sentral na bangko sa mundo, naging aktibo silang mamimili ng ginto.
Alam mo, paano mo tinitingnan ang merkado ng ginto na muli, alam mo, malaki ang itinaas ngayong 2025, malaki ang tinaas ng halaga nito. Paano mo ito tinitingnan? Sa ganitong geopolitical na labanan o tunggalian, dapat kong sabihin, kumusta ang takbo ng merkado ng ginto ngayon? Naniniwala akong tataas ang demand sa ginto sa 2026, 2027 at mga susunod na taon. Marami rito ay tungkol sa mga plano ng China para sa hinaharap ngayon. Sa nakalipas na 12 hanggang 15 buwan, nakita natin ang tuloy-tuloy na pagbili ng ginto ng sentral na bangko ng China. Ngayon maraming haka-haka kung ilan ang binibili nila. Sabi ng gobyerno ng China, bumibili sila ng 1 hanggang 5 tonelada bawat buwan, nakatamtaman lang. Marami rin tayong nakitang ulat mula sa malalaking bangko gaya ng Société Society Generale. Ayon sa Goldman Sachs, bumibili ang China ng 5 hanggang 10 beses na mas marami. Kaya kitang-kita ang mabilis na pag-iipon ng ginto mula sa iba't ibang bansa patungong China. Agresibong umiikot ang China sa bansa nila para humanap ng mas marami pang natutuklasang ginto. Bakit ginagawa ito ng China ngayon? Alam nating unti-unti na silang umaalis sa United States Treasuries. Ibinebenta nila ang Estados Unidos bonds, kinukuha ang malaking pera at nilalagay sa ginto. Isang malinaw na magandang paraan para sa kanila. Kung susuriin ang pag-usbong ng mga pangyayari, ang China ay ginagamit ang ginto bilang sandata para makawala sa sistemang pinansyal ng kanluran. Kamakailan, narinig natin na tinutulungan ng China ang Cambodia sa pag-aalaga ng ginto ng kanilang sentral na bangko. Ngayon malaking pangyayari ito. Ipinapakita nito sa mundo na dahil sa mga kaganapan nitong 3 taon, lalo na sa pagkumpiska ng ari-arian ng Russia, hindi ganap na ligtas ang pera mo sa sistemang pinansyal ng kanluran. Bakit? Maaaring gusto mong ilabas ang pera mo sa iba't ibang dahilan. At sa nakaraang 2 dekada, nakita natin itong mangyari ng maraming beses. Sa pagkakaalam ko, ang ginto ng Venezuela ay nasa London pa rin. Hindi pa rin ito na ibabalik sa bansa dahil naniniwala sila na hindi lehitimong leader si Maduro sa Venezuela. Halimbawa. Kaya lahat ng ganitong uri ng alyansa, lahat ng ganitong uri ng kasunduan ay maaaring magbago at magpalit anumang oras. Kaya sinasabi ng China sa mundo, may bagong paraan para mailagay ang inyong mga ginto. Iyan ang unang dahilan. Ngayon, ang pangalawa, sinusubukan ng China buuin ang buong pinansyal na ekonomiya sa Shanghai. Sa nakaraang 23 taon, malinaw na ang Estados Unidos ang pandaigdigang kapital. Meron kang Wall Street, marami kang kalakalan ng mga kalakal doon. Marami kang mga exchange-traded fund na pwedeng paglagyan ng puhunan ng mga tao. Katulad ng GLDI-US, may mga exchange-traded fund na pwedeng bilhin ng tao para magkaroon ng ginto sa papel. Ngayon, sinusubukan ng China na kopyahin mismo yon sa Shanghai. Gagawin nila ito na may pisikal na katumbas ang bawat ginto. Kaya pwede mong kunin ang ginto mo anumang oras nang walang problema. Gayunpaman, napakaraming paper contract sa kanluran kumpara sa isang pisikal na onsa. Kaya maraming tao ang nagsasabing kahina-hinala ito. Kung makukuha mo nga ba ang sarili mong bulyon kung magka-gold run? Kaya sa paggawa at pagbili ng lahat ng ginto at paghawak nito sa loob ng China, pinalalakas ng China ang sariling sektor ng pananalapi at unti-unting inaalis ang kapital mula sa Wall Street. Hindi rin ito maganda dahil bawat dolyar na pumapasok sa China ay nawawala sa sistemang pinansyal ng Estados Unidos. At maaari yung magmula sa NOx, maaaring makuha mula sa mga bonds, at maaari ring magmula sa mga gold exchange traded funds sa New York. Sean, maganda ang punto mo tungkol sa pagkumpiska ng ari-arian ng Russia. At ito ay isa na namang bagay na matagal nang pinaghihinalaan ng maraming bansa sa Europa. Alam mo, hindi bago ang ideyang ito, ibig kong sabihin sa nakalipas na ilang taon, sigurado. Habang tumitindi ang digmaan ng Russia at Ukraine, papasok na tayo sa 2026, ngunit patuloy pa rin ang labanan na parang walang malinaw na katapusan. Pero isa sa mga bagay na talagang muling napag-usapan nitong mga nakaraang linggo ay iyon. Gusto ng mga leader ng Europa na kumpiskahin ang mga ari-arian ng Russia at pagkatapos ay gamitin ang perang iyon para ilipat sa Ukraine upang pondohan ang patuloy nilang pagsisikap sa digmaan laban sa Russia. Kwentuhan mo ako ng kaunti tungkol sa iyong opinyon sa pagkumpiska ng mga ari-arian ng Russia at kung ano ang ibig sabihin nito para sa hinaharap ng mga pamilihang pinansyal. Una, dapat nating suriin ito sa geopolitical na pananaw. Nang maupo si Trump sa pwesto, halos iniwan niya ang buong proyekto sa Ukraine. Pinabayaan niya ang Europa, gusto niyang umatras. Kung titingnan ang bagong planong pangkapayapaan na sinusubukang ipatupad ni Trump sa Europa, Ukraine, sinusubukan niyang makipagkasundo sa Russia at nagbibigay din ng maraming konsesyon sa mga Ruso. Maraming lupa ang isusuko at ibig sabihin nito ay talo ang Europa. Ngayon, tingnan natin ang ilang bahagi ng 28-point peace plan. Karamihan dito ay tungkol sa paggamit ng Estados Unidos sa mga ari-arian ng Russia para muling itayo ang Ukraine o kung ito ay para bumuo ng joint venture sa pagmimina ng rare earth. Napansin ng Europa na naiiwan sila
Kaya kailangan nilang ipagpatuloy ang laban sa anumang paraan. Gusto nilang ipagpatuloy ang paghamon sa makinarya ng digmaan ng Russia hanggang umalis si Trump sa pwesto, siguro 2029 o 2030. Sa nakalipas na 24 na oras, nagkaroon ng emergency meeting sa Brussels tungkol sa paggamit ng mga asset ng Russia. Tama, hindi pa rin sila nakarating sa isang desisyon. Dahil, kapag ginawa nila iyon, talagang masisira ang buong sistemang pinansyal ng European Union. Ang problema sa pagkuha ng asset ng Russia ay nakabatay ang mundo ng pananalapi sa tiwala, tama? Hindi ito bagong konsepto, alam mo, inaabot ng 100 taon bago ito mabuo. Isang maliit o malaking pangyayari lang ang kailangan para ito ay masira. Ngayon, hindi tulad ng China at Estados Unidos, ang Europa ay walang matibay na pundasyong pinansyal. Maganda sa China, kaya nilang magpatakbo ng 12 trilyong trade surplus, kaya marami silang kapital na reserba. Siyempre, dahil lahat gustong mag-import mula sa China, di ba? Mura, at nakakatulong ito sa pagbaba ng presyo para sa kanila ngayon. Para sa Estados Unidos, gusto mo man o hindi. Meron pa rin silang reserve currency, kaya sa panandalian hanggang katamtamang panahon, kaya pa rin nilang manghiram ng walang katapusang halaga ng pera mula sa buong mundo. Ngayon, walang maipagmamalaki ang Europa dahil wasak ang kanilang industriya. Narinig natin ang balita na mismong ang Volkswagen ay nagbabalak isara ang kanilang pabrika sa Dresden, ilang linggo pa lang ang nakalipas. Ipinapakita ng lahat ng ito na hindi matatag ang ekonomiya ng European Union. Ang tanging paraan para mapahaba nila ang digmaan at makapit pa sila ay gamit ang mga ari-arian ng Russia. Ngayon, ang masama sa paggamit ng 280 bilyon o 300 bilyong dolyar na halaga nito ay sa esensya ay sisirain nila. Sisirain ang buong integridad ng European Union. Ibig sabihin sa hinaharap, maraming bansa, lalo na sa Brazil, Russia, India, China, South Africa at Global South ay hindi na gustong bumili ng European Union bonds dahil sa sobrang taas ng panganib. Tama ka, Sean. Sa tingin ko, matagal na natin itong nakikita. Halimbawa, sa mga nakaraang taon, may mga parusa ang Estados Unidos. Ikaw, nagpatupad tayo ng libu-libong parusa sa Russia, pero hindi naman talaga ito nakapigil sa kahit ano. Kitang-kita nating patuloy lumalaban ng Russia at malaking problema ito. Sa tingin ko talagang tinamaan mo ang punto pagdating sa integridad at tiwala. Sa tingin ko, kaya gustong lumayo ng maraming bansa sa Estados Unidos dollar dahil nakita nila ito. Grabe, kung pwedeng basta kumpiskahin ang assets natin o kung hindi pabor sa Estados Unidos ang gobyerno, malaking panganib ito. Kaya bumibili ng mas maraming ginto ang central bank. Kaya nga, ang mga organization tulad ng Brazil, Russia, India, China, South Africa ay talagang patuloy na umuunlad. Ibahagi mo naman sa akin ang mga opinion mo tungkol sa organisasyong Brazil, Russia, India, China, South Africa. Paano ito nakaapekto sa global na sistemang pinansyal at ano ang inaasahan mong mangyari sa hinaharap? Tingin ko magkakaroon ng malaking paghihiwalay sa sistemang pinansyal ng Brazil, Russia, India, China, South Africa at G7 at nakikita na natin ito ngayon. Ang malaking problema ng Brazil, Russia, India, China, South Africa ay ang pabagubagong ugali ni Donald Trump at ang buong trade war sa pangkalahatan. Ngayon marami ang nakaramdam niyan. Halimbawa, ang pagsamsam ng mga asset ng Russia ay gagawin lang sa mga bansang direkta talagang kaaway ng G7 o tumutulong sila sa paglaban sa isang proxy war. Pero mukhang hindi na iyon ang kaso ngayon. Kaya nga sinabi ko noon, siguro sa simula ng taon na ang trade war ay mas nakakasira sa reputasyon ng kanluran kumpara sa pagsamsam ng mga asset ng Russia. Ngayon, pwedeng tamaan ng lahat. Pinapalakas nito ang ideya kung paano magiging mas independyente ang Brazil, Russia, India, China, South Africa, hiwalay sa kalakalan at sistemang pinansyal ng kanluran. At lahat ng daan ay patungo pa rin sa China dahil sila ang may pinakamalaking industrial na base. At sa lahat ng bansa sa Brazil, Russia, India, China, South Africa, sila rin ang may pinakamalaking base ng pananalapi. Kaya noong nakaraang taon, mga 6 hanggang 12 buwan, maraming kumpanya at bansa ang nangungutang gamit ang renminbi ng China. Mas may sentido ito kaysa United States dollar ngayon dahil bumababa ang halaga ng dolyar at nagdudulot ito ng malaking pressure sa mga tao. Tama ba? Halimbawa, umutang ka ng $1,000,000 mula sa merkado, umutang ka gamit ang Estados Unidos dollars. Pagkalipas ng 1 o 2 buwan, bumaba ito ng 5. Kaya parang 750 na lang ang halaga ng nabibili mo. Hindi ka matutuwa, di ba? Bigla kang mapipilitang gamitin ng pera, gumawa ng mga desisyon ng mas mabilis kaysa dati, at maaaring mauwi ka talaga sa kapahamakan. Sa kabilang banda, ang pera ng China ay tumataas ang halaga, di ba? Kumpara sa dolyar, maraming tao ang hindi talaga napapansin. Pero kumpara sa Estados Unidos dollar, ang Chinese renminbi o yuan ay tumaas ng 3 hanggang 6, di ba? Kung utang ka gamit pera ng China, tataas ang iyong purchasing power sa paglipas ng panahon. At marami pa ring mga produkto ngayon ang binibili mula sa China, kaya mas mainam na mangutang ka na rin gamit ang pera ng China. Kaya habang lumilipas ang panahon,
makikita natin na nababawasan ang pagdepende sa mga pamilihang pinansyal ng Estados Unidos at sa dolyar. Kaya ang mga pangyayari sa nakalipas na 3 hanggang 4 na taon ay tumutulong talaga upang mahubog ang Brazil, Russia, India, China, South Africa bilang isang mas independenteng trading bloc. Hindi lang sila mas madalas magkalakalan, nababawasan din ang pagdepende nila sa Europa o Estados Unidos. Sa tingin ko, marami sa ipinataw na sanksyon at taripa ay bumalik din sa kanila. Tama ka, Sean. Gusto kong marinig ang ilang prediction sa hinaharap. Ano para sa iyo ang pinakamalalaking kwento sa 2026? Sa tingin ko, mahusay ang ginagawa mo sa YouTube channel mo, lalo na sa pagtalakay sa merkado ng ginto at pamilihang pinansyal. At sa tingin ko talagang nakakatulong ito sa marami sa ating mga manonood na aktibong namumuhunan. Habang tinitingnan mo ang 2026, ano ang pinakainaabangan mo? At bigyan natin ng konkretong benepisyo ang ating mga manonood dito at siguro parang ilang mga hakbang na maaari nilang gawin. Marami tayong tanong na natatanggap dito sa YouTube. Kilala mo ba si Cyrus Jansen? Nakikita natin ang paghiwalay tulad ng China, Russia at iba pang bansa na nag-iipon ng ginto. Nakikita natin ang pag-angat ng Brazil, Russia, India, China, South Africa at pagbaba ng halaga ng Estados Unidos dollar. Ano ang pwede natin gawin? Gusto kong marinig ang opinion mo habang hinihintay natin ang bagong taon at paano makapaghahanda ang mga tao sa hinaharap. Sa tingin ko, ang pinakamalaking kwento pagpasok ng 2026 ay ang global debasement trade. Magpapatuloy ang trend na ito, lalo na sa Estados Unidos at China. Dapat nating tandaan na ayaw ng Estados Unidos magwagi ang China sa AI race. Ayaw ding matalo ng China sa AI race dahil malaki ang nakataya ngayon. Sa tingin ko, sa susunod na 5, 10 o 20 taon, AI chips ang magiging pangunahing export sa mundo. At dahil dyan, nakikita natin ang maraming aksyon mula sa mga central bank, kapwa sa panig ng China at Estados Unidos, upang punuin ng pera ang buong ekonomiya. Ngayon ang Estados Unidos, gaya ng alam natin, ay nagpapababa ng interest rates sa maikling panahon sa pamamagitan ng Federal Reserve. Pasensya na, si Scott Bessent ay paulit-ulit ng nangungutang. Binabawasan niya ang regulasyon sa mga bangko para direktang makuha ang pera ng Wall Street sa pagpondo ng pamahalaan ng Estados Unidos. Kaya ganyan ang sitwasyon sa Estados Unidos at masama ito para sa pera ngayon. Sinisikap din ng China na pababain ang kanilang bond yields na ngayon ay napakababa na. Alam mo, di ba, ang 10 taon ay mga 18. Pero marami ang naniniwalang bababa pa ito sa 15. Kaya ang China ay lumalaban din ng apoy sa apoy. Mas mahaba ang pasensya ng China at mas kaya nilang pahabain ang halaga ng dolyar kaysa Estados Unidos. Pero kahit na ganito, wala talagang ibang pagpipilian ng buong mundo, kundi palakihin ang kanilang mga balance sheet. Kailangan nilang mag-imprenta ng maraming pera, kailangan din nilang mangutang ng malaki. Nangyayari rin ito sa Hapon. Inanunsyo lang ng Hapon ang 120 bilyong stimulus. Makikita sa trend na ito na ang bonds, lalo na ang Estados Unidos dollar bonds, ay isa sa pinakadelikadong pangmatagalang investment. Tama, di ba? Kaya sa mga susunod na panahon, sa tingin ko kailangan nating lahat maunawaan na papunta tayo sa isang mundo na mataas ang inflation. Yung takot natin sa inflation nitong nakaraang 3 hanggang 4 na taon ay magiging madali lang kumpara sa kung ano ang paparating pa. Ibig kong sabihin, kung titingnan natin ang maraming mga asset ngayon, kahit ano pa yan, tumaas na ng 10, 20, 30. Kahit tingnan mo ang ginto, tumaas na ito ng 50-60%. Kaya ako, hinahalo ko ang investments ko. Malaki kasi ang bahagi ng ginto dito, di ba? Sa totoo lang, di natin alam kung paano magbabago ang sitwasyon. Kung manalo man ang China sa simula, baka matalo sila sa gitna pero manalo ulit sa huli. Hindi natin sigurado. Dahil sa dami ng pagbabago sa ekonomiya, naniniwala akong ang mga mahalagang metal ang mas magandang at ligtas na pagpipilian sa hinaharap. O Sean, maraming salamat sa oras mo ngayon. Laging isang kasiyahan na makausap ka. Gusto ko ang mga usapan natin dahil mahalaga ito para sa mga manonood at sa akin. Gusto kong matuto mula sa iyo at natutuwa akong marinig ang pananaw mo mula sa ibang panig ng mundo. Sa tingin ko, patuloy nating susubaybayan ito dahil mahalaga ang relasyon ng Estados Unidos at China sa geopolitika. Tulad ng sabi mo, kita natin ang mga kwento gaya ng kinabukasan ng AI. Ayaw magpatalo ng Estados Unidos at China. Sigurado akong maglalaban sila sa sektor na yan at magiging mahalagang kwento ito sa hinaharap. Salamat Sean sa pagpunta at pagbabahagi ng iyong kaalaman. Salamat Cyrus Jansen, masaya akong narito. Talagang kamangha-mangha kayong lahat. Salamat sa panonood hanggang sa puntong ito ng video. Pakisubaybayan din ang iba ko pang panayam, lalo na ang usapan namin ni Colonel Douglas McGregor tungkol sa sigalot sa Ukraine at Venezuela.
mapapanood ninyo ang pareho sa pamamagitan lang ng pag-click dito. At kung nagustuhan ninyo ang channel na ito, siguraduhin ninyong mag-subscribe sa aking Geopolitics newsletter. Ang link ay nasa nakapin na komento sa ibaba. Tulad ng dati, maraming salamat sa inyong suporta at inaasahan kong magkita-kita tayo muli sa susunod nating video.